lalo pang iinit ang sabihin na nating pagtatalo, hindi pagkakasundo, or prinsipyo laban sa prinsipyo, paniniwala laban sa paniniwala dito po sa impeachment ni Sara Duterte at ang Justice Committee ng Kongreso. Dahil may kanya-kanyang prinsipyong pinaniniwalaan niya. Ang Justice Committee at ang Kongreso sa kanilang paniniwala, impeachment process, kanilang sinusunod. Pag hindi sumunod si Sara Duterte sa prosesong ito, hindi sila bibigay at kanilang paninindigan yan. Ito namang Office of the Vice President, Defense Council, kung ano man ang strategy, pwedeng hindi sumunod at pwedeng ibang ang puntahan nila. Pwede silang magpunta ng Korte Suprema pagkatapos ng mga hearing na ito o kung ano man. Ganun pa man, siyempre mahahati rin ng mga Pilipino. Yung naniniwala sa impeachment process, papabor sa Committee on Justice. Yung mga supporters naman ng Vice President, ang kanilang paniniwala, mali ang proseso at ang Committee on Justice. Kaya dito po ay nagkakasubukan na. Sino kaya ang bibigay dito? Pero siyempre, ang Kongreso ay isang institusyon sa ating pamahalaan na kanilang paninindigan at dapat nilang panindigan ang kanilang trabaho. Pag hindi sumunod at hindi nakipag-ugnayan ng pangalawang Pangulo, ay away yan. At magkakaroon po yan talagang mga desisyon na posibleng hindi papabor kay Sara Duterte. At hindi papabor yan sa kanyang mga supporters. Yan po yung mga mangyayari. Kasi ang paghimay ng ebidensya, pagtalakay ng ebidensya at testigo yan sa isong impeachment na yan, Complaint 3 and 4, hindi yan pwedeng pigilan at hindi kayang pigilan ng Defense Council ni Sara Duterte. Kasi yun ay parte ng proseso. Ang magagawa at sana gawin ng kampo ng depensa, mag-participate sa hearing para kanilang makontra, kanilang maharap, at kanilang maibigay ang kanilang panig sa mga ebidensya at akusasyon ng mga testigo at ng mga komplainant. Labanan kasi ng ebidensya at testigo Hindi yan basta-basta pride. Pag pride ang pinaira dyan, walang respeto sa isa't isa, ang tatamaan dyan ay ang akusado. Huwag nating kalimutan, ang papel ng Justice Committee, prosecutor, tagahanap lang at mag-i-evaluate lang ng dokumento. Kung may ebidensya, magre-recommenda sila ng impeachment. Kung wala, i-dismiss nila ang kasong impeachment. Yun lang yun. Hindi naman sila ang magde-decide dyan Ang magde-decide dyan ay ang buong Kongreso kung kailangan dalhin ang article of impeachment sa Senado o hindi. At ang buong Kongreso din ang magde-decide kung i-dismiss o hindi. Prosecutors ang trabaho ng Justice Committee, led by Chairman Luis Tro. Kung hindi ganun ang tingin ng kampo ng depensa, kaagad-agad ay kanilang sinasabing mali kayo, harassment yan, politika lang ito, recycle ito, wala yan. Hindi naman ho yan papansinin ng Justice Committee. Kung sa tingin ninyo wala kaming karapatan, bahala kayo. Kung sa tingin ninyo walang ebidensya itong complainant, bahala kayo. Kung sa tingin ninyo ay harassment ito, politika lang ito, bahala kayo. Gagawin namin ang trabaho. Yan ang pwedeng panindigan po ng Committee on Justice. Ngayon, kung hahaluan ng politika, kampihan, ay ibang issue yan. Kung magbibingi-bingi at magbubulag-bulagan ang magkabilang panig sa ebidensya at proseso, politika na lang ang papairalin. Sino ba ang may kakampi at wala? Ayun ho, ang ibang issue yun, ibang level yun. Pero yung tamang proseso, labanan ng ebidensya, dokumento at testigo, dun ang tamang pagpapasya kung di-dismiss o itutuloy ang impeachment at magkakaroon ng article of impeachment sa Kongreso patungo ng Senado. Ganon ang mangyayari. So,
Kaya ko po ito pinapaliwanag, tayong lahat ay mamamayang Pilipino, pabor man o hindi, pero tayo ay may karapatang i-monitor at subaybayan ang isyong ito. Kasi nga po ay hindi naman ito paglilihis sa mga isyu. Dating isyu na ito na dapat ay proseso. Yung isyu sa flood control scam, ibang departamento, iba ang nagtatrabaho yan. Tuloy ang investigasyon. Tungkol sa crisis dahil sa oil product at mga bilihin, ibang departamento yan ang nag-aasikaso dyan. Ang impeachment ay exclusive sa Senado, Kongreso at Senado. Yun po yan. Pag pinagsama yan, sasabihin ng iba, baka ba puro impeachment? Ay, dami ng problema sa flood control. Aba, nakakamali kayo. Ang flood control scam, criminal case yan. Department of Justice, Ombudsman, Sandigang Bayan, papunta yun. Doon ho ang paglilitis niyan. Ang impeachment ay administrative, pagtanggal sa posisyon at pagbabawal, disqualification sa anumang public office kapag napatunayan. Walang pagkakakulong. Doon sa korte tungkol sa flood control, may pagkakakulong dyan. May warrant of arrest dyan. Dito sa impeachment, walang warrant of arrest, walang aarestuhin, walang makukulong, pero pag napatunayan, tanggal sa pwesto at ban habang buhay sa anumang public office. Yun. Kaya magkaiba yung kaso yan. Huwag niyong irambol, huwag niyong pagsamahin. Magugulo yung mga tao. Ako, alam ko yan. Kaya yung nagsasabing, bakit puro Duterte, bakit puro impeachment? Abay, natural. Hindi pa ko tapos yung isang yan. Unfinished business at merong proseso. Yung proseso hindi pwedeng ibaliwala dahil labag sa batas pag hindi ginawa ng Kongreso ang kailang trabaho. Obligasyon ni Sara ipagtanggol ang kanyang sarili sa tamang proseso. Pag hindi sumunod sa proseso, hindi naman pwedeng diktahan at takutin ang Kongreso at Senado dahil meron niyang sinumpaang tungkulin. Ganon po yun. Yung crisis sa oil at mga bilihan, di ba pa? Bahala na dyan ang Executive Department. Department of Agriculture, DTI tungkol sa pagkain, Department of Energy sa oil crisis, Department of Labor Employment tungkol sa mga maapektuhang manggagawa. May division of labor kasi. Pag pinagsama mo nyo ang issue na trabaho ng executive, ibibigay sa Kongreso, o trabaho ng Kongreso, ibibigay sa executive, ay hindi pwede yun. Kaya nga, merong co-equal separation of power, executive department, legislator, at judicial body. Itong galaw sa Kongreso ay naaayon sa batas. Bahala ng Supreme Court na mag-evaluate at tumingin dyan kung sa tingin nila ay may problema. Kung mayroong magpipetisyon. Ang mga ibang problema, ang bahala dyan, Executive Department. Ako, naipapaliwanag ko yan kasi alam ko yun. Hindi ako naliligaw sa ganun. Hindi tayo katulad ng iba pinagrarambol. Naniniwala, oo nga ba, bakit puro impeachment? Nakakalimutan ng iba, nagkakamali kayo. May kanya-kanyang departamento at opisyal ang nag-aasikaso dyan. Yung nagsasabing, bakit puro Duterte lang, puro impeachment na lang, naglilis lang kayo, hindi nyo alam ang proseso, or kinakampihan, nagkakampihan kayo. Hindi ho yan pwede. Mananaig ang katotohanan base sa pagpapatupad ng batas.